Topic natin itong Mountain Peaks of Prophecy. So we will go sa ating mga chart and prepare sa ating mga Bibles po natin as we look at itong mga several passages, verses, particularly dito po sa Old Testament. Ano po? And springboard natin itong tinatawag sa ni Prophet Isaiah sa Isaiah 52 verse number 7. So Isaiah 52 verse number 7, where the Bible says, "How beautiful upon the mountains are the feet of him that bringeth good tidings, that publisheth peace, that bringeth good tidings of good, that publisheth salvation, thus said unto Zion, thy God reigneth." So this is a prophecy about many things. First of all, itong expression, metaphorical expression ng prophet that about the mountains, ano po. Okay, and meron pong binabanggit diyan na a person that bringeth good tidings, or the messenger. Okay, the feet of him that bringeth good tidings. So meron pong binabanggit yan na the mountains, referring to many things dito sa Old Testament. It could mean a kingdom, it could mean a power, it could mean a government. But on this event sa Isaiah 52, itong mountains po na to is referring to a group of prophecies, ano po, for the embodiment of the truth. Dahil the second element, sabi po diyan, the feet of him that bringeth good tidings, or the messenger. So meron pong message about the Lord and the messenger to the people, ano po that will receive good tidings na binabanggit po diyan. By the way, this was quoted in the New Testament po. Puntahan po natin maya-maya. So set lang natin yung springboard po natin about the topic na the mountain peaks of prophecy. Marami po yan that we will go through this morning, but it is timely na tignan po natin ito, and we will recognize ito pong mga mountain peaks of prophecies for us to know and observe how the promises of the Lord are fulfilled one by one, and they are repeated in prophecy. Ano po? So sino po itong the messenger po dito? Meron pong message, meron pong utterance of the prophecy, at meron pong messenger, ano po, or yung tinatawag na Malik in Hebrew, Malik or Malaki, or the messenger. Okay, so sino po itong messenger na ito? None other than the Lord Jesus Christ. Mapapatunayan natin yan maya-maya dahil this was quoted in the New Testament. Ano po? Now, Isaiah 52 verse 7, lastly, we must take note na this is an overview of all the prophecies of the entire Old Testament. Kasi ang culmination po diyan, sabi diyan sa last part, the message po ng messenger is that God is reigning. Ano po?
God reigneth beside of all these negative things around us. So we will try to observe ano po itong binabanggit ng prophet po nito, ano po. Okay. Now we will go muna sa ating chart. If we go to our chart, mountain peaks of prophecies. So we will start we will start all the way dito po sa creation during the time of Adam until 19 natapos ko pa lang 1967. Okay, so from 1967 onwards, a separate study po 'yan, ano po. So we will go through itong hindi naman natin na pupuntahan na every detail, but this is an overview. Sabi ko nga, mountain peaks of prophecies. Ano ba yung mga prophecies that are fulfilled in the Old Testament na very uh, notable, ano po. Okay? Ano ba ito? Uh, so pupuntahan po natin ngayong umaga, mga kapatid. So all the way, this is an overview of all the prophecies from Adam, from creation until 1967. So ito pong if you shed your eyes sa screen, itong mga kulay asul na mga numbers, ito yung actual date. Okay? Actual date po 'yan. Yung mga red numbers, 'yan yung mga running date. Okay? Kasi in the scripture, it is ang assertion ng scripture, ano po, from creation, from Adam. So nag-start po diyan ang calendar ng Panginoon from Adam until the millennial kingdom covered po 'yan, but we will stop sa 1967, ano po. So pupuntahan po natin itong mga prophecies po na ito in passing, ano po, a summary, an overview. Opo, an overview of all the prophecies, itong mga major prophecies in the Bible, and we will see paano ba yung sinasabi ng Panginoon na mga pangako niya, paano nangyari po ito, at may mga elements po na pupuntahan tayo na kinakailangan nating i-observe yung reductionist principle of studying the scripture dahil they are very very important compared to other mountain peaks of prophecies. So marami po yan from Adam to the flood. So itong kulay pula, yan po yung calendar ng Panginoon na that are revealed and preserved sa Hebrew, ano po, sa Hebrew calendar, ano po. And by the way, bago natin puntahan yan, sa Hebrew calendar po natin, sa ang Hebrew calendar sorry, puntahan natin makita ang Hebrew calendar po natin. Okay, may mga, kung titingnan nyo sa bandang taas, ano po, dito sa bandang kanan, Hebrew calendar, ang description ng Hebrew calendar ay iba po yun iba yung meaning yan sa atin dito sa lugar po natin. Pag sinabing age in Hebrew, opo, ang isang age in Hebrew is 2,000 years. Okay? Kalimutan yan, ha. Kasi mawawala tayo sa track pag if we will not observe this, ano po. Ito po yung calendar ng Panginoon, ano ba na okay. And then yung isang age is 2,000 years. So kung titingnan natin sa chart natin,
from Adam, which is day 1, so bibilang tayo dyan ng 2,000 years until Exodus or until Moses. That is the first 2,000 years. Yan yung first age of earth, of the world. Okay? First age po yan. First 2,000 years. Kaya kung titignan natin sa Book of Genesis, yung tinatawag na from Adam to Moses, opo, lagpas na po yan ng 2,000 years. By the way, that is from Adam to Abraham is 1,948 years from creation. Okay? Ayan, ano po. So, first age po yan, ano po. First age is from Adam to Moses. They call that in Hebrew the creation age. And then from Moses to the Lord Jesus, to the death of the Lord Jesus Christ, they call that the age of Torah or the age of the law. So another 2,000 na naman yon. So 4,000 na ang naubos. And then from the cross to the Lord Jesus Christ until the year 2000 is another 2,000. So 6,000 na ang naubos. Okay, sa kalendaryo ng Panginoon para sa tao. And ang sabi ni Daniel, there are 70 weeks. That means 7 thousands of years. So naubos na yung 6,000. So from the year 2000, ano po, nakaubos na tayo ng 6,000 years. So from 6,000 years until another 1,000 is 7,000, ano po, to complete yung tinatawag nating reign ng tao sa mundo. Matatapos na yan, ano po. Okay, so kaya ang sabi ng Panginoon, sabi ni Apostle John sa John chapter 1 na grace and truth came by Jesus Christ. So from the death of the Lord Jesus Christ until sa present time natin, that is what they call the age of grace. And then after the age of grace will be the millennial kingdom. Okay? So yan ang pag sinabing age in the Bible, it is equivalent to 2,000 years. At ang isang age ay meron pong 4 na onas. Okay? Ang isang ona sa Bible is 500 years. So elementary naman yan, kaya na madali na lang isipin yan, ano po. At ang isang ona ay meron pong 10 ano yan? Jubilee, di ba? So that is 500 years. At ang isang jubilee ay meron pong 7 Sabbaths. Okay? 7 sevens. Binabanggit yan sa puntahan nga natin itong Leviticus 25. Punta natin itong Leviticus 25 para malaman natin yung binabanggit po dito, ano po, para makita natin ano ba yung sinasabi po dito na age, ano po, or mga Sabbaths, ano po. Leviticus 25, na pag-aralan na po natin to, pero kinakailangan natin makita ulit. Verse number 8. Okay? So, where the Bible says, and thou shalt number 7 Sabbaths of years. So 7 years
times 7. So 7 years times 7, that is 49 years. Okay? And to the 7 times 7 years, and the space of the 7 Sabbaths of years shall be unto thee 49 years. Sabi dyan, ano po? Okay? And then, sa ika-50th day, tinatawag yan na, ay, dali, verse number 10, ayan, sa verse number 10, okay? And ye shall hallow the 50th year. Ayun, so, yan yung tinatawag na Jubilee year. Okay? So, balik tayo sa chart natin. Saan na yung chart natin? So, yan. Yan ang background natin sa Hebrew calendar. So, merong age, 2,000 years. Ang isang Ona is 500 years. Ang isang Jollibee is 50 years. Jollibee tuloy. Jubilee. Sorry. Jubilee is 50 years. At ang isang ano to? Nakalimutan ko yung term dyan eh. May Hebrew term dyan, yung 7 Sabbaths, nalimutan ko, I'm sorry. Okay, so at ang isang taon sa kanila, ang isang taon sa Hebrew is 360. Okay, 360 days. At ang New Year sa Hebrew nagsisimula palagi sa spring equinox na tinatawag. Okay, ano ba yung spring equinox? Pag sinabing equinox, yan yung pagpapantay ng oras sa araw at gabi. Di ba? May panahon na mas mahaba yung gabi, mas maiksi yung araw. Kaya minsan napapansin mo, bakit alas 5 pa lang maliwanag na. Alas 5 pa lang ng madaling araw, maliwanag na. Ibig sabihin na hindi pantay yung gabi sa araw. Pag sinabing spring equinox, pantay yung haba ng gabi, pantay sa haba ng araw. So, 12 hours sila. So, in Hebrew, ang kanilang New Year is always in the spring equinox. Always nagsisimula ho yan sa April. Okay? Ang New Year, calendar ng Panginoon po ito is nagsisimula sa April. Nagulo ang mundo nung binago yung New Year nung ginawang January, na nagkamali-mali na ang kagulo ng mundo, ano po. Dahil pag inobserbahan mo ang isang taon sa kanila is 360 days. Okay, ito po yung basic computation ng mga prophecy, lalong-lalo na sa Book of Daniel. Ano po? Merong tinatawag na prophetical code, which is 360 days in a single year. So with that in the background, we will go through dito sa ating mountain peaks ng ating prophecy. Nakita natin kanina, yung first age is from Adam to Moses, which is the creation week po yan, creation age. And then from Moses to the Lord Jesus Christ, yan yung age of the law or age of Torah, 2,000 yan. And then from the Lord Jesus Christ, yung kamatayan niya hanggang year 2,000, yan yung age of grace. Okay, so another 2,000, so naubos na yung 6,000 years. So meron, bago dumating ang Panginoon, meron pang, kasi yung 1,000 is millennial kingdom yun eh. So between millennial kingdom and the 2,000 years, na age of grace, between that age will be the rapture or the second coming ng ating Panginoon na hinihintay natin. Ano po? Okay? So, bakit ganon? Bakit
nasa 20 ano na tayo? Dumaan na yung ah dumaan na yung 26 years hindi pa nagra-rapture. Dapat ngayon is rapture na or millennial kingdom na, kasi 1,000 years lang yung millennial kingdom. Before millennial kingdom will be the second coming back. Hindi pa dumarating ang Panginoon. So i-resolve natin yan sa susunod na studies natin. Okay? So, dito sa Mountain Peaks of Prophecy, makikita po natin that the scientifically speaking, the age of the world is tinatawag nating ano yan, ano po, young earth position po natin yan, ano po, kasi sa scientific world, ang age daw ng mundo is millions and millions of years na. Okay? Alam na po natin yan. Pero pagdating sa salita ng Panginoon, ang age ng mundo ay hindi lalagpas yan, hindi pa yan lumalagpas ng 7,000 years. Okay? According dito sa calendar po natin. Now, i-verify natin, we must verify itong mga dates if this is true or not. Okay, paano ang system ng verification natin, kasi ito yung figure ng Bible to be true. Hindi natin sinasabi na ang Bible ay hindi totoo, pero para patunayan na totoo yan, it must be corroborated sa mga contemporary writings ng Bible. Ano po? Kaya para ma-verify natin yung mga dates na ito. And by the way, pag sinabing contemporary writings, we refer to not only sa ancient writings ng kasabayan ng salita ng Panginoon, but itong relative context ng salita ng Panginoon. Kasi may mga writings din na they recognize yung preciseness ng date ng Bible, like for example yung mga writings na natagpuan ng mga archaeologists hanggang dito po sa area ng Egypt, and then sa Syria, and then doon sa Lebanon, hanggang doon sa time ng ng mga Assyrian Empire, and even in the Babylonian Empire. They agree na itong mga dates na ito is true to the fact. Okay? So, huwag natin puntahan yung lahat ng document na ito, but we will just consider itong dalawang contemporary writings ng Bible to verify itong mga dates na ito. Ano po? So, I am referring to first and foremost ito pong the book of Jasher. Ano po? Saan ba yung the book of Jasher? Ano po? We will go to this is recognized by the Bible. So puntahan natin itong binabanggit po dito sa Joshua chapter 10. Tingnan natin ha. Ito yung mga ancient writings na wala sa Bible, but the Bible recognize it, and vice versa sa Joshua chapter 10. Halimbawa, punta natin sa Joshua chapter 10. Tingnan niyo po mga kapatid, basahin ko sa verse number 13. Okay? May scientific background ito, pero huwag natin puntahan dahil madugong pag-aaral yan. Ano po? But be-verify lang natin itong mga sinasabi po nito. Ito yung mga other source. Ito yung mga libro na recognized by the Bible. So if the Bible recognize it, we must also study them. Ano po? Okay? And the sun stood still, Joshua 10:13. And the moon stayed until the people had avenged themselves upon their enemies.
Is not this written in the book of Jasher? Ayan, okay. So, unang contemporary writing ng Bible na makikita natin dyan is the book of Jasher. Okay? Kung gusto mong mapag-aralan pa paano tumigil yung araw at saka yung buwan, sabi diyan sa Joshua 10:13, yung mga datas niyan, paano nangyari yan, puntahan mo daw yung book of Jasher. So the Bible recognized the veracity of the book of Jasher, na yung kwento sa Bible ay totoo dahil ito po ay pinanigan ng other writings like Jasher. Ano po? Now, sino po itong Jasher na to para magkaroon tayo ng complete background. Ano po? The book of Jasher has 3 times more data compared to the book of Genesis. O, tingnan nyo ha, from Adam to Abraham is 1,948 years ang span niyan. Ano po? Okay? So, a short chapter in the book of Genesis contains 1,948 years. Paano mo, how can you write itong events within 1,948 years in just a short chapter or 11 chapters or 12 or 15 chapters? 15 chapters is not enough to write about itong 1,000 years from Adam to Abraham. Ano po? But the book of Jasher has 3 times more data than the book of Genesis. So it behoves us to examine and study also the book of Jasher. Ano po? And by the way, the book of Jasher ends. The book of Jasher ends at the death of Joshua. Okay, nung namatay na si Joshua, yun ang hangganan ng the book of Jasher. But alam na naman natin na continuous po yan sa Torah. Ano po? Okay, so another verse, mahalaga itong sinasabi ng book of Jasher para nandyan yung mga data na kinakailangan natin para malaman yung mga ma-verify yung mga dates na nakita natin dito po sa Mountain Peaks of Prophecies natin. Ano po? Another verse kasi sabi ni Moses, on the mouth of 2 or 3 witnesses a matter is established. So dapat merong hindi lang isang verse, may dalawa at more than 3. Ano po? 2 Samuel chapter 1 verse number 18 also. 1:18, sa death nung namatay si Saul and Jonathan. Okay. Okay. And David lamented sa verse 17 with his lamentation over Saul and over Jonathan his son. So namatay, paano namatay itong si Saul and Jonathan? Si King Saul namatay siya dahil tinamaan siya ng sniper. Sniper siya, okay, ng kalaban. Ano po? Kaya magmula noon, ang sabi ni David, ang ginawa ni David sa verse 18, and he bade them to teach the children, and David bade them, the children of Judah, to the use of the bow. Okay, so ibig sabihin, namatay si King Saul sa sniper ng asintado itong pumapana. Okay? Nakasakay sa chariot niya, tumatakbo, pero bullseye. Okay? So 2 Samuel 1 chapter 1 verse 18 says, itong event na ito, they are all written in the book of
Jasher. Kung papaano tinuruan ni David yung children of Judah gumamit ng bow and arrow, listed po yan in the book of Jasher. Kasi wala dito sa Bible yon, hindi sinama yan ng Bible, ano po. Okay. So mahalaga na makita natin yung books na ito na binabanggit dahil they confirm itong mga dates po dito sa Mountain Peaks of Prophecy sa chart po natin. Another book is yung tinatawag na Seder Olam. Yung Seder Olam was written in the 1st century AD. And they are recognized by early church fathers natin like Hippolytus and Irenaeus. Ayan, ano po, sa 1st century church leaders, ano po. They recognize this book. They are pinapag-aralan po nila. Okay? So, using itong dalawang secular source natin, we can verify itong sinasabi ng salita ng Panginoon na true to the fact na the Bible is not just writing something that is of fabrication or a hearsay. They are recognized by itong mga secular history during their time. So, Adam was created year number 1. Verified yan ng Jasher and Seder Olam. And then, Seth was born sa Genesis chapter 5. Lahat po ito. When Seth was born, Adam was 130 years old. Ano po? And then, Enos was born after 235 years from creation. Ang listahan po nito can go all the way dito po sa flood. Okay, sa flood natin. So hindi ko na sinama yung mga data po dito. Meron po tayong data po dito between Adam and the flood. Hindi natin sinama yan dahil marami po ito. But itong Noah's flood, according to Genesis chapter 7, ano po, nagkaroon ng Noah's flood. Ang date po niyan is 1,656 years from Adam. Nagkaroon ng flood. Okay? And then between the flood and Abraham, marami na naman tayong data dito. Okay, I will not enumerate them, but pagdating kay Abraham, yung birth of Abraham, that is recorded in Genesis 11 verse 26, recorded din also sa the book of Jasher chapter 8 verse 51, and then in Seder Olam chapter 1, that yung date po yan is 1,948 years after Adam. Okay. So, ito yung mga prominent na alam po natin in the scripture. They are listed in the Bible and confirmed. Ano po? And then, ang susunod dyan, itong Exodus. Exodus, when the nation of Israel came out of Egypt, that is 2,448 years. Listed po yan sa Exodus 12:41 and in the book of Jasher chapter 81 verse 3 and chapter 3 in the book of Seder Olam. Okay. Now, ito namang dedication of the first temple. So marami na naman data po diyan, pero ito yung pinakamahalaga in the scripture. If we go to, puntahan natin yung dedication of the first temple, kasi mahalaga makita natin ito. Meron pong computation na dapat nating makita rin po dito. Let's go to the book of
1 Kings chapter 6. Tingnan nyo mga kapatid. 1 Kings chapter 6. Okay, verse number 1, of course. The Bible says, "And it came to pass in the 480th year after the children of Israel were come out of the land of Egypt." So nung lumabas daw sila sa land of Egypt after 480 years, ano po? That King Solomon reigned over Israel in the month of Zip, which is the second month, that he began to build the house of the Lord. Ayan, okay? So, he began to build the house of the Lord. Dito po yan. Siyempre, bago i-dedicate, gagawin niya muna. Ano po? And, pagdating sa, ano ito? Verse number, saan na ito? Last verse ba ito? 38? 38, oops. Nagmi-miss tong mouse na ito. Okay. Tingnan niya. "And in the 11th year, in the month of Bul, which is the 8th month, okay, was the house finished." Yung templo na tapos na throughout all the parts thereof, according to all the fashion of it, so was he 7 years in building it. So, 7 taon ginawa yung first temple, the temple of Solomon. Okay? Yan. So, meron tayong idea kung ano ang nangyayari po diyan. So, now, in summary, dahil mahaba po ito, sa summary po natin. Nandito po yung dates when it comes to BC, from creation until the decrees, itong mga decrees of Cyrus, itong 3 decrees po na ito, ano po. And then, all the way hanggang dito po sa AD. So, BC is in the Old Testament, AD is in the New Testament. Okay? Ayan. Lahat po ito ay prophesied. Itong mga events na ito, lahat po yan ay mga mountain peaks and the prophecies, at lahat po yan, they are all fulfilled to the letter. Ano po? Okay? Hanggang dito sa 1967. Makita natin yan maya-maya, mga kapatid. Okay. So, puntahan muna natin itong asan na ba yung chart natin? Natapos tayo ito, dedication of the temple, which is 2,000 ano yan? 935 years. Okay? Yan. And then nagkaroon ng kaguluhan po diyan. The Babylonians came and destroyed the temple in the year 587 BC, or 3,338 years from creation. Okay? So mahalaga na makita po natin 'yan, ano po. Now, puntahan natin itong fast forward tayo dito sa ano 'yan? Decrees. Itong decree, 3 decree po 'yan, ano po. Yung first decree, yung Cyrus decree, ang ginawa ni Cyrus, inutusan ang kanyang kaharian at pabalikin ang mga Hudyo sa kanilang lugar. So bumalik ang mga Hudyo para anong gagawin po nila? To rebuild the temple. Okay, puntan natin yan. Nasaan po yan? Anong verse yan? Ezra
chapter 1 verse number 2. Let's go to Ezra chapter 1 verse number 2. Okay, Ezra chapter 1. So, okay, yan ha. Ezra. Now in the first year of King Cyrus of Persia, so alam na natin to, napag-aralan na po natin to sa Book of Daniel, di ba? Sino tong si Cyrus? Hari ng Persia. Ang kasamahan niya, sino to? Si Darius, di ba? Itong bear, o kaya yung arms of silver, or yung Medo-Persia. Ito po yon yung binabanggit ni Daniel, the Medes and the Persian. Persian si Cyrus, ano po? Na anong proclamation niya throughout his kingdom to put in writing sa verse number 2. Thus said King Cyrus of Persia, the Lord God of heaven had given me all the kingdoms of the earth, and he had charged me to build him an house at Jerusalem, which is at Judah. So, ito yung kanyang, yung decree ni Cyrus. Ano po? Okay? Pinauwi niya yung mga Hudyo para itayo yung templo ng Panginoon na sinira ng mga Babylonians. Okay? Nung sinira ni King Nebuchadnezzar, sinunog lahat yon, ano po. So nung naging hari itong mga Persia, ang kanyang kautusan, pauwiin ang mga Hudyo para itayo yung kanilang templo. Pero ano nangyari nung umuwi ang mga Hudyo? Nung umuwi sila, tignan niyo mga kapatid, dito sa Bible reading natin kanina, kung maalala nyo sa chapter 1, di ba? Sa chapter 1, ano sabi po dito ng Panginoon? Sa Haggai chapter 1, ano po? Okay? Inutusan sila na sa kapanahunan ni sino yon? Si King Cyrus. Okay? Now, tingnan muna natin yung chart natin para meron tayong idea. So, ito si King Cyrus, 3,388 years from creation. Okay? Inutusan niya yung mga Hudyo na bumalik doon sa Jerusalem para itayo yung templo nila. Okay, pero ano nangyari? Nung umuwi sila, hindi nila itinayo. Ano ang inuna nila? Ano ang inuna lang tinayo? So, yung decree ni Cyrus, all the Jews pinauwi niya sa Israel para itayo yung templo. Nung umuwi ang mga Hudyo, yung nagde-deliver yan. Dito na pera. Okay, so nagkaroon ng decree, inutusan ni King Cyrus sa lahat ng kanyang government na pauwi ng Hudyo para itayo yung templo ng Panginoon. Pero nung umuwi ang bansang Israel, ang ginawa nila, hindi nila itinayo yung templo ng Panginoon. Hindi nila tinayo. Okay? Kaya nagalit ang Panginoon. Kaya dito mabasa natin dito sa kapanahunan na ni King Darius. Okay? Tingnan niyo ha. Ito yung lesson natin ngayong umaga. So, the first decree of Cyrus is pauwiin ng mga Hudyo para itayo yung templo, yung bahay ng Panginoon. Pinauwi sila, pinayagan sila ng Panginoon. Ano po? Okay? Pero nung nakauwi sila, hindi nila itinayo kaagad
nag-antay pa sila ng kapanahunan nung dumating si Darius. Okay? Si Darius naman of ano to? Darius tuloy. Si Cyrus naman na hari ng Persia. Okay, so ilang taon niyan? Tingnan natin sa ilang taon niyan bago sila nagtayo. 3,388 from creation. Inutusan sila umuwi sa Israel para itayo yung templo ng Panginoon. Ginawa lang nila yon, inayos yung bahay ng Panginoon noong 3,408 years. So ilang taon yan? That is more than 50. If I'm not mistaken I'm not sure. More than 50 years. Okay? Naantala yung utos ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kapanahon ni Darius, umuwi kayo mga Hudyo, itayo inyo yung aking templo. Umuwi nga ang mga Hudyo, pero hindi nila itinayo kaagad yung bahay ng Panginoon. Nag-antay pa sila ng tagal-tagal ng taon. Maraming taon na nakalipas, lagpas siguro ng 60 or 70 years, if I'm not mistaken, sa calculation natin, mga po. Okay. Tinayo nila yung templo ng Panginoon nung kapanahunan na ni King saan na yun? Cyrus of Persia, di ba? Ayan, so tingnan natin. Ano nangyari? Ito sa kapanahunan ni ito yung statement ni Prophet Haggai. Ni Haggai or ni Prophet Festival, ano po. Okay? So, inutusan sila to build an house in Judah. Pero anong sabi? Anong sabi ng mga Hudyo? Anong sabi ng mga Hudyo? Verse number 2. Okay, yan, nabasa natin. And then verse number 4. Nabasa din natin yan. Build the house of the Lord God. Okay. And then verse number 4, and then verse number 8 also. Yan, sa kautusan ni King Cyrus of Persia. Pero ano ang ginawa ng mga bansang Israel? Anong ginawa po nila? Tingnan natin dito ano to? Chapter 1 ay hindi pala ito sa Haggai. I'm sorry, sa Haggai tayo. Sa Haggai, ayan. Okay. Chapter 1 verse number 2. Ang sabi ng mga bansang Israel nung inutusan sila to build the house of the Lord, ang sabi nila, the time is not yet come to build the house of the Lord. Sabi diyan, ano po? Sabi ni King Cyrus, umuwi kayo at tayo yung templo ng Panginoon. Pero ang sabi ng mga bansang Israel, uuwi nga kami. Okay? Pero hindi pa ngayong panahon para itayo yung templo ng Panginoon. Sabi diyan, ano po? So ano ang inuna ng mga tao bago unahin nyo dapat ang Panginoon. Pero ang inuna ng Panginoon, sabi po dito sa verse number 4, anong ginawa ng mga Hudyo? Ang una nilang itinayo ay yung kanilang mga sariling bahay. Okay? Inuna muna nila yung kanilang sariling bahay bago ang templo ng Panginoon. Sabi niya sa verse number 4.
And also sa verse number 8. Okay? Inutusan sila ng Panginoon na kumuha ng kanilang mga gamit to build the house of the Lord at para mag-glorify ang Panginoon. Pero anong ginawa nila? Hindi nila sinunod ang Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon dito sa kanila, lahat ng inyong ginagawa ay para kayong nagtatayo ng inyong sariling bahay pero dumadaan ang malakas na hangin. Because, sa verse number 9, mine house that is lying in waste. Sabi po dyan. And ang inyong inunang gawin, itayo ay yung inyong sariling bahay. Sabi yan. So, Cyrus made a decree to build the house of the Lord. The nation of Israel waited during the time of Darius. So, itinayo lang nila yung templo ng Panginoon nung kapanahunan na ni Darius. Okay? Kaya mahalaga makita natin yan, mga kapatid, dahil ito yung moral lesson ng ating pag-aaral ngayong umaga. Mahalaga na makita po natin itong tinatawag na essence ng prophecy, ng pagtuturo ng prophecy ng Panginoon, mga kapatid. Ano po? Uunahin mo dapat ang Panginoon kaysa sa ibang mga bagay, sabi diyan. Dahil pag inuna mo ito, sabi diyan, sa Book of Haggai, ano po, ay you will be prosperous in your journey, sabi po diyan, ano po. Okay? Mahalaga yan. Napakinggan na po natin yan sa Bible reading po natin, ano po. Now, all the way hanggang sa third decree. Sa decree ni Artaxerxes naman, ano po. Puntahan natin, ano po. And by the way, to complete itong pagtatayo po nila. Okay? Ano po to? Ezra chapter. Punta tayo sa Ezra. Asan na ba yung Ezra? Chapter 6, verse 1 to 3. Okay. The king of Cyrus, Jeremiah, to fulfill the spirit of king of Cyrus of Persia, to make the proclamation throughout the kingdom, also in writing. Ayan, the king of Persia would have to build Jerusalem, sabi dyan. Ay, saan na ba yun? Sorry, nagkakaroon ng glitch ang ating signal. Okay. And then sa verse number 4 and verse number 5. Ayan, tinayo nila. Kita natin, tinayo nila ang bahay ng Panginoon. Everyone to his place, place them in the house of God. So natapos nilang itayo ang templo ng Panginoon during the time of Darius. Okay, after so many years, ano po, from the decree of Cyrus in August 3, 537 BC, natapos lang nila noon kapanahunan ni Darius noong 518 BC. So ilang taon yan, from 18 to 37. Ganong katagal hinintay po nila bago itayo yung templo ng ating Panginoon, mga kapatid. Okay. Now, ito, tingnan natin, mahalaga. Ano po? Puntahan natin yung, let's go to, kasi ito yung similar activity, ano po, ng sa Book of Daniel. Okay, let's go to Daniel. Tingnan nyo, mga kapatid, ito. Ito yung mahalaga, maganda malaman po natin to. So Daniel
Anong verse ito? Chapter 5. Okay, tingnan niyo, Daniel chapter 5, verse number 24. Okay. Yan. Verse, yung handwriting. Ay, dali. Yung handwriting on the wall. Okay. And this is the handwriting that was written. Ito po, ang panahon po nito ay panahon na po ni King Belshazzar. Sino si King Belshazzar? Anak ni King Nebuchadnezzar. Okay, di ba? Sa lineage ni King Nebuchadnezzar, nung namatay si King Nebuchadnezzar, pumalit sa kanyang anak itong si Belshazzar. Ano po? Nagkaroon sila ng party. At ang ginamit nila yung mga gamit sa Temple of Jerusalem, ano po. Okay? So, habang nagpa-party sila sa Babylon, may lumabas na kamay sumulat sa pader. Sinulat niya, mini tikel Peres. Okay? Mini shekel pares. Ayan. Ay, ba't nga nag-glitch itong ano? So ito yung meron pong dual interpretation ito na mahalaga makita po natin kasi ang interpretation nito dalawa, mga kapatid. This interpretation, itong prophecy nito is against King Belshazzar. Okay? Ito po yung panahon bago itayo ni Darius yung templo, bago magkaroon ng Darius decree. Between Cyrus decree and Darius decree, ito yung nangyari sa panahonan ni Belshazzar sa Daniel chapter 5. Ano po? God has numbered thy kingdom and finished it. Thou art weighed in balances and found wanting. Thy kingdom is divided. Yan ang ibig sabihin niyan. So, at that night, dito, makita po natin. At that night, in that night, Belshazzar, the king of the Chaldeans, was slain. And, verse 31, tingnan nyo ha, and Darius the Median took the kingdom about 62 years. So 62 years old si Darius nung tinalo niya si Belshazzar. Okay? So nung naging hari na si Darius, nagkaroon siya ng decree. Itayo nyo na yung templo sa Jerusalem dahil nabawi ko na yung inyong makagamitan kay Belshazzar. Sabi ni Darius. Okay? Now, tingnan natin itong Darius decree, ano po. Okay, kasi dual prophecy po ito, mga kapatid, ano po. This was a prophecy given to Judge Belshazzar na natapos na. Okay? Ay, dali nga. Bakit na nagkikilig? I'm sorry. Nakaroon ng glitch. Itong phrase na ayan, Mene Shekel Peres. Okay? Meron pong dual interpretation niya dahil ang prophecy ni Daniel, observing itong 360 code of prophecy. So this primarily is a prophecy against Belshazzar, but it has a future reference also. Okay? Dahil in Hebrew, yung salitang mene is equivalent to 1,000 gera. Okay, 1,000 geras. Sorry, 1,000 eh. So, nung inulit yung mene, 2 times, di ba? Mene. So that means 1,000, another 1,000 is 2,000. Ano po?
parang ganito yung parang yung salitang bear. Ang bear, dalawa ang meaning niyan. Pwedeng pagka you interpret bear as a noun, you are referring to an animal. But if you interpret bear as a verb, iba na ibig sabihin nun, di ba? Pag sinabi mong bear, hayop yan, yung uso. Okay? But pag you interpret bear as a verb, iba na ibig sabihin. But the same word, di ba? The same word. Okay? Yan sa semiotic yan eh. Pero dito sa Daniel chapter 5:25, yung mene inulit. Okay? So, when it comes to future reference, ang mene in Hebrew is 1,000. And hence inulit, so another 1,000, so 2,000 yan. Yung shekel, okay, ang shekel is 20 geras. So itong mene is 1,000 gera. Itong shekel is 20 geras. And then the peres, bakit may u parsin? Pero sa interpretation, peres. Yung u kasi sa Hebrew, pwede ibig sabihin yan n at saka o kaya. Okay, so the root word ng uparsin is peres, nasa verse 28. At ang peres is, tingnan nyo 500 geras. So total natin, mene 1,000, mene 2,000, shekel 20, peres is 500. So 2,000, 520. Equate natin yan sa days. Okay, equated yan sa days. 2,520 days. Saan yan na babagsak? Punta natin sa chart natin. Okay. Yung decree, saan yung decree? Decree yun, kaninong decree yun? Decree ni Darius, di ba? Okay? So, decree ni Darius. So, from Darius, from 3,408 years from creation, or 518 BC, plus ilang araw yon kanina? 2,520 years. Saan tayo babagsak? Is equivalent to 907,200 days. So, kung bibilangin natin from Darius yung 907,200 days, okay, at i-equate natin yan sa Gregorian calendar natin, kasi Hebrew calendar ito, okay, babagsak tayo dyan sa June 7, 1967. Okay, so sinortcut ko na dahil mahabang computation yan, mga kapatid, ano po. So kung bibilangin mo yung prophecy ni Daniel, dual interpretation niya when it comes to prophecy, okay, from the decree of Darius, bibilang tayo ng 907,200 days, babagsak tayo dito sa June 7 of 1967, mga kapatid. Okay, so
Mahalaga yan, ha? Ngayon, ano nangyari sa June 7, 1967? Kasi similar ito, kung ano nangyari dito sa kapanahunan ni Darius, nangyari din dito sa June 7, 1967. Ano nangyari? Ulitin natin sa kapanahunan ni Darius. Okay? Sa kapanahon ni Darius, yung Darius decree, umuwi kayo sa Jerusalem at itayo nyo yung templo. Sa iyo na ang Jerusalem, sabi ni Darius sa nation of Israel. So umuwi sila. Ano ang itinayo nila? Nakita natin kay Prophet Haggai kanina. Ano itinayo nila? Sarili nilang bahay. Hindi bahay ng Panginoon. So nagalit ang Panginoon sa kanila. Okay? So, nung hindi nila tinayo yung templo ng Panginoon, sinakop sila ulit, nagkaroon sila ulit ng gera. Kasi, dapat uunahin mo ang Panginoon para hindi ka magkagulo. Pag iniwan mo ang Panginoon, inuna mo ang sarili mo, inuna mo ang ibang bagay, magkakagulo ang buhay mo. Yan ang sabi ng Panginoon. Ano po? Yan ang nangyari sa kapanahunan ni Darius. Inuna nila yung sarili nilang bahay. Similar statement na sinabi ni Malachi, di ba? Sa Malachi 3:10. Okay? Ninanakawan niyo ako, sabi ng Panginoon, dahil inuuna niyo ang iyong sarili. Okay? Hindi niyo ibinibigay ang inyong offering para sa templo. Sabi ni Malachi. So, nagkaroon sila ng kaguluhan. So, kung ano nangyari sa kapanahunan ni Darius, ganon din nangyari after after 907,200 days, ganon din nangyari sa June 7, 1967. Okay? Now, nasa YouTube yan may video yan nung ito yung panahon ng tinatawag na when Syria, Jordan, and Egypt attack Israel. Okay, Syria in the north, Jordan in the east, Egypt in the south, sabay-sabay inatake ang Israel. That was June 1967. Pero ang nanalo doon dahil sa kapanahonan na yan, Israel is superior or number 1 sa kanilang air force sa Middle East. Okay? Dito mababasa natin yung tinatawag na 6-day war against Syria, Jordan, and Egypt. So after 1967, natalo ang Syria, nakuha ng Israel ang Judea and Samaria. Nakuha nila yon. Okay? Ibinalik nila ulit, kaya nagkagulo Okay? Kaya sabi ng Panginoon, bumalik kayo doon, huwag nyo ibibigay ang inyong lote. Nung hindi sinunod ng Panginoon, ibinigay ang Judea and Samaria sa Palestinian, ayun, lumabas ang ISIS, lumabas ang Hezbollah, lumabas ang Hamas. Kasi hindi sinusunod ng Panginoon So nakuha nila noon ang Judea and Samaria and even Jerusalem, at nakuha nila the whole of Sinai Peninsula. Okay, so yung alliance ng tatlo, Syria, Jordan, and Egypt, nagkasira-sira na sila dahil nung sabi ng Syria ulit, atake na naman tayo, round 2 sa Israel. Sabi na ng Jordan, ayoko na. Kasi nabawasan yung lupa ko, sabi ng Jordan. Baka mamaya kunin na lahat ng Israel ang Jordan, hindi mawawala kami, ayoko na, sabi ng Jordan. Okay. So, at this time, June 1967, Israel had taken the whole Jerusalem.
So, utos ng Panginoon yan. Pag nakuha nyo na ang whole Jerusalem, magtayo na kayo ng templo. Sabi sa Daniel chapter 9, di ba? Pero, nung nakuha nila, under the leadership of itong popular general ng Israel na iisa lang ang mata. Pero, na-capture niya ang Jerusalem. Sino to? Si Moshe Dayan. Okay, yung isa lang ang mata niya pero natalo niya ang Syria, Jordan, and Egypt. Okay, isa lang ang mata nun, partida pa. Okay, si Moshe Dayan. Makita niya sa YouTube, they celebrate, nabawi nila yung Temple Mount na tinatawag yung Jerusalem. So, they can now start to rebuild the temple of the Lord. Pero ano nangyari? Hindi nila ulit itinayo yung templo ng Panginoon. The same thing happened sa kapanahunan ni Darius. Pinauwi sila, nasakop nila ang Israel, pwede na sila, sabi ni Darius, oy, tayo nyo na ang templo nyo. Sa pamamagitan ni Darius, inutusan sila ng Panginoon, itayo nyo na ang templo nyo. Hindi nila tinayo. Ang una nilang tinayo, yung bahay nila. Ayun, di nagkagulo ulit. Ganun na naman nangyari sa June 7, 1967, nabawi yung temple yung whole Jerusalem area ng Israel. O sabi ng Panginoon, magtayo na kayo ng templo nyo. Hindi na naman sila nagtayo ng templo. So ano nangyari ngayon? Hati na ang Jerusalem. Okay? Nasa kamay na yan ng United Nation International. Wala na nagmamay-ari ang Jerusalem ngayon. No? Not Jordan, not Israel, but it is controlled by the United Nation. Oo nga, sakop yan ng Israel. Kaya, pag pumapasok ang Israel doon, nagkakagulo, nagrarayot ang mga Muslim. Bakit? Kasi, nung June 7, 1967, sa kanila lahat yon, wala nang Muslim doon noon, 1967 eh. Free na sila magtayo ng templo, but they did not build the temple. So the same scenario, di ba? Kapanahon ni Darius, ganun din. Ganun din sa June 7, 1967, ganun din, hindi sila nagtayo. Kaya ngayon, yung kaguluhan doon sa Israel, is because they did not obey the Lord. Okay? John 7 yan. Po. Now, sa last part ng ating study, puntahan natin itong Artaxerxes decree. Yung decree ni Artaxerxes. Okay? Kasi andito naman yung saang verse ito? Kaya lesson natin ngayon na ito yung Old Testament way of saying, seek ye first the kingdom of God. Okay? Unahin mo ang Panginoon at saka maayos ang lahat ng bagay sa iyo, sa iyong buhay. Ano po? Huwag mong ihuli ang Panginoon dahil pag hinuli mo, huli ka rin sa listahan niya. So let's go to itong Artaxerxes decree. Saan po yan? Nehemiah chapter, anong chapter to? Ha? Chapter 2. Hindi, Daniel pala ito. Nehemiah, let's go to Nehemiah chapter 2. Okay, yung decree ni Artaxerxes. Nehemiah, saan na ba Nehemiah? Ay, chapter 2, verse number 1. Tignan nyo. Okay. And it came to pass in the month of Nisan, in the 20th year of Artaxerxes the king. Okay, so ito yung decree ni Artaxerxes, ha. Okay, cupbearer si Nehemiah, at nakita ng hari si Nehemiah malungkot. Nagbibigay ng inumin sa hari, nakasimangot. Okay, naglilingkod sa hari, nakasimangot.
Ayan, gumagawa ng isang bagay, yan, nagdadabog, nakasimangot, napansin yon ng hari. So natakot si Nehemiah. Okay. Ba't ka ba malungkot? Ang haba-haba ng nguso mo. Sabi diyan ni sabi ni sabi ni King Artaxerxes, ano po. Okay. Kasi sabi niya, if it please the king, and if thy servant hath found favor in thy sight, that thou wouldest send me unto Judah, unto the city of our fathers' sepulchres, that I may build it. So, yun ang kanyang request. And verse number 8, and a letter unto Asaph, the keeper of the king's forest, that he may give the timber, make beams of the gates of the palace, which pertain to the house, and for the wall of the city, for the house that I shall enter into. And the king granted me according to the hand of my God upon me. So ito yung decree ni Artaxerxes. O sige, punta, umuwi ka doon sa Israel, at itayo mo ang pader at saka mga lansangan doon, sabi doon. Okay, i-rebuild mo ang city. Okay, so yan. Yan yung decree ni Artaxerxes. But if we look back tayo dito sa chart natin, okay? Artaxerxes decree, ito pala yung ito pala yung ito yung prophecy ni Daniel. Okay? He is referring to the Daniel's yung statement niya, ano po. Okay, by the way, ito pong Artaxerxes decree started in March 14, 444 BC, 3,481 years from creation. Okay. Now, kasi sa Daniel makikita natin, okay, ito yung napuntahan natin kanina. Let's go to Daniel. So alam na natin itong decree ni Artaxerxes. But if we go to Daniel, ito yung prophecy ni Daniel. Sa Daniel chapter 9. Puntahan na natin, but review natin. Baka nakalimutan natin na po. Daniel 9:24. 70 weeks determined upon thy people and upon the holy city. Okay. To finish transgression, to make an to recognition of everlasting righteousness, to seal of the prophecy, and to anoint the most holy. So, from the decree of Artaxerxes hanggang sa ito tinatawag na anointing of the most holy, that is the millennial kingdom. So, ito yung coverage niyan, ha? From Artaxerxes to the millennium. Daniel 9:24. 25. Know therefore and understand that from the going forth of the commandment, ano yung going forth of the commandment? Yung kautusan ni Artaxerxes na itayo yung city. Okay? That is March 14, 444 BC. So from March 14, 444 BC, from the going forth of the commandment to rebuild Jerusalem unto the Messiah the Prince shall be 7 weeks, 62. The street shall be built again, the wall even that in troublous time. So ito yung request ni Nehemiah, di ba? Okay, so from Artaxerxes decree hanggang sa Messiah the Prince muna tayo. Okay, so tingnan natin yung Messiah the Prince. Ayun, from March 14, 444 BC unto the Messiah, unto the crucifixion. Inclusive ito, from the birth to the enthronement and to the crucifixion and to the resurrection of the Lord. Okay?
Inclusive yan ha, yung date na yan o kaya yung sa chart po natin. So, meron daw 70 weeks. That is 490 years. Di ba? From March 14, 444, okay, hanggang sa millennium shall be 490 years. Okay? Minus 7 years of tribulation kasi binanggit doon kanina yung last week. So minus 7 years of the tribulation will give us 485 years. Okay? Yan. Now, i-add natin i-add natin yung i-add o i-divide ano po. Yung ano to? Prophetical codes Daniel, which is 360 days a year. Ang equals niyan is 173,880 days. Now, tignan natin ito. Pakinggan natin ito, matapos na po tayo. From March 14, 444 BC, bilang tayo ng 173,880 days, babagsak tayo po dyan dito sa April 6, 32 AD. Yung panahon na kamatayan ng Panginoon. Ano po? Okay? Dahil, tingnan nyo, ano po? Ito yung closing natin, ano po? Dahil, ang sabi niya dito po sa Luke chapter 4, let me read for you Luke chapter 4, verse number 18. Kanina nakita natin yung ano, 'di ba? Yung ano po yung sinasabi ni Prophet Isaiah. Ito summarize na natin kasi dito natin yung katapusan ng ating lesson. Sa Isaiah 52 ba 'yon? Verse number 7. Okay, verse number 7. Yun. Okay. How beautiful upon the mountains are the feet of him that bringeth good tidings. So itong messenger ito that brings good tidings and publisheth peace is referring to none other than the Lord Jesus Christ, mga kapatid, di ba? Okay? So, tingnan natin, ano po? Balik tayo dito. Yan. Sa Luke chapter 4 verse 18 and 19. Tingnan natin. Sa Luke chapter 4, 18 and 19. Luke chapter 4. Dali lang. Mabagal yung net natin. Okay. Chapter 4. Ito yung statement ng ating Panginoon, mga kapatid. Okay. Verse number 18 and 19. Tingnan nyo ha. Quoting the prophecy. Quoting the prophecy of Isaiah 61. Okay. Oh. Tingnan nyo. The Spirit of the Lord is upon me because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives. Tingnan nyo ha. To preach deliverance to the captives. Okay? Or the forgiveness of sins. Ayan, the forgiveness of sins. Dito yon. Okay? Now, sa Luke chapter 4 yan. Ano po? He is quoting actually Isaiah 61 verse 1 and 2. Tingnan nyo sa Isaiah 61 verse ano yan? 1 and 2. Tingnan nyo po yung quotation ng Panginoon. Ano po? Ito. Okay?
Yan. The Spirit of the Lord God is upon me because He hath anointed me to preach and to proclaim liberty to the captives. Okay? Forgiveness of sin. To proclaim the acceptable year of the Lord and the vengeance of our God to comfort all the mourn. Yan ang complete statement. But if we go to the New Testament, ang sabi diyan, okay, to preach the acceptable year of the Lord. Period. Okay? Ayan. But in yung complete prophecy, hindi binasa ng Panginoon nitong and the day of vengeance of our God to comfort all that mourn. Dahil ang pino-point out ng Panginoon diyan, mga kapatid, ay itong panahon na kung saan ibibigay niya ang kanyang buhay para sa katubusan natin sa kasalanan. Kung tatanggapin natin siya, He will give us liberty from our sins, from the penalty of death, from the penalty of hell. Mga kapatid, ano po? Kaya kinakailangan po yan na gagawin niya. So, ito po yung prophecy ni Daniel, ano po? Sa Daniel chapter 9, started sa decree ni Artaxerxes after 173,880 days. Babagsak yan sa April 6 of 32 AD sa crucifixion ng Panginoon. So dito, nakita natin, ang prophecy ng Panginoon is precise and exact. Okay? Walang prophecy, walang books of religion or any books na nagpa-prophesy ng ganito kahaba at natutupad. Kaya yung iba na nanguhula, yung mga ibang manghuhula, ang hinuhulaan ho nila, isang linggo lang o isang araw lang. Sabi nila, di ba, sa horoscope, ngayong araw ikaw ay seswertehin kung ikaw ay magsusuot ng kulay pula. Okay. Ayan, isang linggo lang, halimbawa lang yon. Pero ang hula ng Panginoon, libo-libong taon yan bago dumating. Okay? Ito kay Daniel na lamang, itong from the decree of Artaxerxes until the crucifixion of the Lord, 173,880 days. Okay? At nangyayari. Hindi nagkakamali. Bakit nagkakamali? Panginoon yan. Hindi yan magkakamali. Yan ang kanyang decree. Yan ang true at saka essence ng prophecy ng Panginoon, mga kapatid. Sinasabi niya sa atin na wala nang aklat na mas mahalaga sa tao kundi ang kanyang banal na aklat, kanyang banal na salita. Kaya basahin natin, pag-aralan natin. Yung iba kasi ayaw mag-aral, binabasa lamang, pampatulog lamang ang Bible, hindi pinapag-aralan. Kaya hindi alam itong mga succession of prophecies in the Bible. Kapag nalalaman mo, nakikita mo sa iyong mata, nararanasan mo na ang mga hula ng Panginoon ay nangyayari, lumalakas ang ating pananampalataya. Ano po? So, ang pinag-aralan lang po natin ngayon is until 1967 lang. Ano po? Okay? Meron pang prophecy yan sa Daniel. Hindi ko na isinama itong May 14, 1948 dahil mahabang pag-aaral yan. Hindi ko pa tapos pag-aralan yan. Mahaba yan. Ano po? Okay? May 14, 1948 was prophesied actually dito po sa kapanahunan, itong sa kapanahunan, nagsimula po yan ang prophecy na yan, dito po sa kapanahunan ni Cyrus, the King Cyrus. Okay? So, the decree of Darius culminated sa June 7, 1967,
The decree of Artaxerxes culminated dito po sa April 6, 32 AD. Okay? So, yan po ang mountain peaks of prophecies recently hanggang 1967. Kaya ang prophecy ng salita ng Panginoon can go all the way dito po sa millennium, po. So, you can compute that if you are just you observe yung tinatawag ng mga abogado na due diligence of the scripture. Okay? Nalalaman po natin yan, mga kapatid. So, nalaman po natin yan, mga kapatid, ngayong umaga na ang propesya ng Panginoon, ano po? Okay? Is ang pinaka-culmination niyan, ang tinuturo niyan palagi ay dito sa pagbabalik natin sa Panginoon to preach the deliverance to the captives. Kaya ang pag-aaral po natin, lagi po tayong itinuturo sa Panginoon. Sinasabi natin, mga kapatid, ano po, kung hindi pa kayo tumanggap sa Panginoon, ay tumanggap na kayo sa Panginoon, papasukin niyo ang Panginoon sa inyong puso, palakasin ang iyong pananampalataya sa pag-aaral sa kanyang salita, mga kapatid, ano po. Okay, so dito po tayo magtatapos sa ating pag-aaral ngayong umaga. See you again next Sunday sa friends and followers natin sa